Sa committee, considering ma'am, Madam Chair, na lahat ng departamento, lahat ng bureau pinasisipot ninyo bakit pa pinag-uusapan na ang budget mismo ng Kamara, ba't walang committee hearing na na mapapanood namin? Ano po siya, kasama siya ng parang mga attached agencies din na dinideliberate. O nga no, wala po sa committee hearing. Oo nga daw po, wala sa committee hearing. Anak ng sinukuha, naku po. Brosas! Nako, brosas! Brosas! Tradisyon po ang tawag dyan. Ay, hindi Pero siya, wala sa committee. Wala sa committee, oo. But is that appropriate? Actually, that has been a tradition. Yo, Boom! Boom ka dyan. Itong mga to, yung mga inayupak to. doon tayo pupunta. Ito yung time-honored tradition. Ito pa. Ay, grabe. Ito pa. Ay, grabe sana. All 1.2 million ang bag. Ay, 1.9 million. 1.1 million. 2 million pesos. Grabe, sana all. 4.5 million. Samantalang si VP Inday, relo ni VP Inday, 13,000. Diba? Napansin nyo, only sa Bangag administration, nung panahon ni Duterte, nung panahon ni Noynoy, in fairness, panahon ni Gloria, hindi naman ganyan. May mga nakukontem. Pero hindi katulad nito na gusto nilang lahat i-contempt. Katulad na lang kay Harry Roque, kinontempt na naman nila. Diba? Kasi yun ang gusto ni Lisa, yun yung utos. Pati mga private, what do you call it? Property. Okay? Kumusta po kayo dyan mga minamahal kong kababayan? Reaction po tayo. Ito po, kaarawan pala ni Marcos Jr. Ito, pwede po siyang makasuhan. Pwede po siyang makasuhan na lumabag po siya sa batas. Dahil, isipin ninyo, Duran-Duran. Ito, pakita ko. Yan, Duran-Duran. Alam po ninyo kung magkano yung Duran-Duran na yan? Yan pong Duran-Duran na yan ay nakakalaga ng 50 to 80 million pesos. Sa isang gabi po yun, naawit po yun, 50 to 80 million pesos. Nung kayang hindi pa presidente si Marcos Jr., may magre-regalo sa kanyang isang galong ice cream. Di ba? Kaya dito, pwede po siyang makasuhan Kasi tumanggap po siya, sabi, base sa balita, ito po ay regalo ng kanyang mga kaibigan. Regalo mo, Duran-Duran, 50 to 80 million pesos. 50 po yun. 50 to 80 million pesos, ito po. Sabi po dito, ito po Sabi po dito, mga minamahal kong kababayan, yan. Okay. Sandali lang. Yan. So, meron akong English version pero Tagalog na lang. Ito, nakasaad sa Republic Act 6713 or Code of Conduct and Ethical Standard for Public Official and Employees na bawal tumanggap ng anumang regalo or favor ang sinumang kawani ng gobyerno kung makakapekto ito sa kanilang trabaho. Ang usapan po dito, 80 million pesos. Surprise. Surprise. Ito. Tingnan po natin dito. Ayan, ito po. Makikita po natin dito na sa page po ni Madam Sas Rogando Sasot. Ito po yan. Sabi po dito, 1972, dated September 22, 1972. Ayan po, make it punishable for any public officials or employee, whether of the national or local governments to receive directly or indirectly, and for private persons to give or offer. Pati daw po yung nagbigay, pwede makasuhan. Any gift, present, other valuable. Ibig po sabihin, conflict of interest. Conflict of interest po yun. Isipin ninyo, Duran-Duran, 50 to 80 million pesos. Iniregaluhan si BBM.
Naku po, napakagandang regalo po nun. Pero ang problema po dito, mga minamahal kong kababayan, ito po ay conflict of interest. Hindi po pwedeng tumanggap ng ganyang kalaking regalo ang isang presidente o baka naman 50 to 80 million yan. Hindi ko po sinabing may kapalit yan. Hindi ko po sinabing yung nagbigay niyan ay nakinabang na kay Marcos Jr. Hindi ko sinabing ang nagbigay niyan ay mga... Sino-sino kayo mga bisita niya? Ito. Tingnan po natin ang mga bisita ni Marcos Jr. Ang mga bisita ni Marcos Jr. Ayan, mga dilawan. Ang dalawang to, wala akong ano dito eh. Naku po. Para sa akin, ano yan? Ganyan sa akin yan. Ganyan sa akin yung dalawang yan. Yung Senate President. Yung, ito. Yung babae yan. Naku po. Bagsak po yan. Hindi po pwede yan. Wala yan. Kaya, ito, yung si Escudero, magaling po yan. Magaling sumakay yan. Magaling, napakagaling po niyan. Political genius po yan. Naku po. Ayan. Ay, naku po. Isa pa yan. Ayan, si Bossing Ted Pailon. Yan po. O yan. Wow din yan. Naku po. O yan. Si Marcos Jr. Yung isa hindi ko kilala. Ayan po. Yan. Duran-duran, no? Duran-duran po yan, mga minamahal kong kababayan. Pwede po kaya makasuhan dito si Marcos Jr.? Si Trililing nga, nakita lang si President Duterte sa kanyang birthday, may lechon lang eh. Nagngangawa na eh. Bakit dito, ang mga dilawan, parang wala akong naririnig eh. Nabubusog kaya sila? Nabubusog kaya sila doon sa birthday? Ang ibig ko po sabihin dito, sa birthday, di ba? Dadako naman tayo dito. At kalimutan na natin yung birthday ni Marcos Jr. Ayaan na natin siya. Pero palagay ko, mali po yun eh. Mali po yung pagtanggap ng 50 to 80 million na birthday celebration, no? Alright. Dito po tayo ngayon. Sinupalpal po ni Manong Ted Pailon itong si Brosas. Pakinggan po natin, ha? Chair, hindi po cast in stone yung usapin ng tradition. So, Madam Chair, meron tayong mga ganun ding precedents, Madam. 23 ba? Ang kulit no? Hanggang kay Ted Pailon yung tradition na to, itong mga bulok na makabayan na to, no? Ito po, dito po kasi si Manong Ted Pailon, talagang babarubali niya itong si Brosas. Pakinggan po natin. Budget, no? Sa NEP, 16 billion lamang. Paglabas po ng GAA, 28 billion na. 11.6 billion ang naidagdag. 2023 ha. 2024 sa NEP, 16.5 billion lang. Paglabas ng GAA, 28 billion na. 12.1 billion, 73% ang in-increase. Tanong namin dito, kailan pa po nagkaroon ng open public hearing para pag-usapan po ang budget ng Kamara? Tradisyon po ang tawag dyan. Tradisyon po, pakinggan po natin. Yeah, actually yan, kasama yan sa dinidiscuss kapag deliberation ng budget. So nagkakaroon ng portion kung saan dyan ay... Kailan pa po ito? Kailan pa po ito pinag-usapan in open hearing at who defend the budget of the House? Ang nagde-defend po niyan ay member of the House din. Sila, yung budget nila, walang pwedeng makialam. Sila lang nag-uusap. Sila nagpapasa, sila magpapasasa, sila nagpapasasa. Ayan po. Kasama siya doon sa plenary deliberation. Pero wala So, ito every sa time, committee, ma'am? palaging pahuli yan eh. Wala ito sa committee? Wala nga po sa committee kasi nga tradition lang yan eh. Sa committee, wala po sa committee. Oo. Ay bakit wala sa committee, ma'am? Oo. Bakit wala sa committee? Considering, ma'am, Madam Chair, na lahat ng departamento, lahat ng bureau pinasisipot ninyo eh. Bakit pa pinag-uusapan na ang budget mismo ng Kamara
Ba't walang committee hearing na na mapapanood namin? Ano po siya, kasama siya ng parang mga attached agencies din na dinideliberate. Oo nga no, wala po sa committee hearing. Oo nga daw po, wala sa committee hearing. Anak ng sinukuha, naku po. Brosas! Nako, brosas! Brosas! Yan. Anong attached agency? Palaging oo. Anong attached agency? The House is one sole independent entity. Paano attached agency sa? Nasa kongreso kasi sila. Mga walang alam yung kokote. Mas marami pang alam to si Manong Ted Pailon eh. Anto naka-attach sa legislature, dalawa lang naman sila Senate and the House. Oo. But usually nakalagay siya sa tawag dito, sa plenary deliberations nilalagay. Tradisyon po ang tawag dyan. Hindi Pero siya, wala sa committee. Wala sa committee, oo. But is that appropriate? Actually, that has been a tradition. Yo. Boom! Boom ka dyan. Itong mga to, yung mga inayupak to eh. Doon tayo pupunta. Ito yung time-honored tradition. Di ba, ma'am? Ang tawag doon, time-honored tradition po ba tawag doon? Oo, but we do not believe in it. Kami sa Makabayan. Ay, pasensya na po kayo, napapamura ako sa mga to. Sa mga bayan daw, hindi sila naniniwala sa tradisyon. Pero ginagawa nila. Brosas! Balik ka na sa bundok! We question everything. Yes, Kaya ma'am. hindi kami- Opo, kaya nga po kayo doon poprotesta sa Office of the President, di ba? Sabi ho ninyo, bakit to? Bakit may parliamentary courtesy dito? Ba't may ganito? Dapat magtanong kami. So siguro kami ngayon na taong bayan, tatanong din, bakit ho sa Makabayan Block hindi kayo mag-invoke ng ibasura natin tong time-honored tradition o parliamentary courtesy at tumawag kayo ng committee hearing sa budget mismo ng Kamara? Yun! Galing ni Manong Ted Pailon. Dadaan sa plenary yan eh. Hindi pwedeng, naku po. Actually, pwede naman i-entertain yung suggestion na yan. I will ask. No? Naku po, naku po. Ano ba yan? Anong klaseng kongresista to? Ay, Pwede kami mag-meeting ng Makabayan. Opo. napatawa na lang si Manong Ted Pailon. Opo. O kaya po, mahirap itong gawin because you will be ostracized. Ostracize yung makas out. Naku po. Binigyan pandaylan ni Manong Ted Pailon. Okay na sana si Manong Ted Pailon eh. Kaya lang binigyan. Pakinggan natin. Siyempre, kasama yun, kabahagi yun. Yung ostracize po kasi, makas out. Yung ma-out of place. Palagi naman kami ostracized. Diba? Hindi na kami bago doon, Ted. Ibig sabihin, kahit naman anong gawin namin, Oo. we're in the Yes, opposition. opo. Kaya goods na pa naman sana si Manong Ted Pailon. Kaya ostracize pa nalalaman eh. Binigyan pa ng depensa itong si Brosas eh. Pero dito nakita po natin talagang mga mga anong tawag doon? Makakapalang mukha. Yung parang mapagbalat kayo, double face. Doble cara mga yan. Kaya hindi po pwedeng pagkatiwalaan ng mga yan. Naku po, grabe po yan. Ito, pupunta naman po tayo dito, pag-usapan natin. Ako, itong ito. Yan, share ko po sa inyo yan. Grabe mga lords. Ang gara-gara naman ni Stella Kimbo. Diba? Very mindful. Very cutesy. Grabe. Grabing mga lifestyle to. Tignan nyo mga lords. Ito pa. Grabe. 13,000 pesos po. Stella Kimbo, mahiya naman kayo sa mga Pilipino. Hoy, kayong mga nasa House of Crocs, lifestyle check naman dyan. Di ba Stella Kimbo, simpleng teacher ka lang, pero ngayon, wow, nangungulekta ng mga signature bags and watches.
Kayo ata ang kailangan imbestigahan. Kayo ata ang kailangan busisiin. Tapos nagtatanong kayo, bakit marami pa rin ang sumusuporta sa mga Duterte? Simple lang, lifestyle check po tayo. Ang mga Duterte, ever since nagsimula silang magserbisyo sa mga Pilipino, hanggang ngayon, yung simplicity at kanilang lifestyle, hindi nagbabago. Diba? Naalala ko pa si Tatay Digong dati. Nag-commercial flight pa siya. Pero yung mga buhaya ngayon, yang sila Stella Kimbo, ay, may artista van pa. Yayamanin. Ako po. O ano yan? Anong mga sasabi mo dyan, Madam Stella Kimbo? Donate mo na lang yan. Maraming nangangailangan ng relo, yung mga pulubi sa daan, bigay mo yan. Nakakaawa naman sila. Naku po, simpleng teacher yan, ha. Tapos, nabasa ko dun sa isang post, yung asset and liabilities nung Mr. Neto, wala pa yata 15 million, Naku po, grabe. Ito naman po, pakinggan po natin ang, ito. Kayo dahil hindi na kayo maka-afford ng gamot. Gugurgurin kayo dahil imbis na operahan kayo, walang gustong umopera sa inyo dahil ang pera ninakaw na nila. Ang mga mahirap or indigent, may karapatan kayong mabigyan ng benepisyo ng gobyerno. Pero dahil ninanakaw na nila ang pera at wala silang tigil sa kakanakaw ng pera ng bayan, then kawawa kayo mga palangga. Sino daw yung naputukan ng ugat? Itanong natin kay Jason Sa, kay Jason Sa. Ni Ana Rose, legit drug addict si Bangag Kawatan. Ayun na nga, mga palangga. Nakakagalit kasi ulitin ko sa inyo dyan sa Pilipinas. I don't know. Bakit kayo nananatiling, yung iba tahimik, takot, duwag. Martial law na po kayo. Nakita niyo yung kongresista? Mga kongresista, mga senador, parang sila na yung hukom. Para na sila na yung police. 'Di ba? Pag gusto nilang ipadampot yung resource person, ipapadampot nila. They're there for what? Ang sabi nila, in aid of legislation, para makapag-craft ng batas para sa mamamayan. Ano ginagawa nila? Araw-araw silang naglilitis. Akala mo mga abogado o mga huwes. 'Di ba? Napansin nyo, only sa Bangag administration, nung panahon ni Duterte, nung panahon ni Noynoy, in fairness, panahon ni Gloria, hindi naman ganyan. May mga nakukontem. Pero hindi katulad dito na gusto nilang lahat i-contempt. Katulad na lang kay Harry Roque, kinontempt na naman nila. 'Di ba? Kasi yun ang gusto ni Lisa, yun yung utos. Pati mga private, what do you call it? Property. Okay? Ito po si Harry Roque. Talagang totoo naman yun, no? Iniisa-isa yung mga bataan ni Pangulong Duterte. O, ngayon si Harry Roque na. Kasi parang si Madam Inday Sara talagang grabe po ang ginawang pambabasto sa kanya sa Senado, sa Kongreso. Dahil gusto lang talaga nilang idiin si Harry Roque. Sinabi na mismo na wala siyang kaugnayan sa Lucky South na yan, sa Pogo na yan. Ang merong kaugnayan si Lisa Tanas at si Bangag Jr. Well, mga palangga, almost everyday ko na sinasabi sa inyo yan. May pictures na yan. Pinakita na rin ito, Pasyo, na si Lisa Tanas, si Marcos Jr., si Tambalos, sila po ang miyembro o mastermind ng sindikat. Boom! Totoo po yun. Kung totoo man yung mga picture na pinakita ni Topacio, talagang ni Atty. Topacio, mayroon pong posibilidad na totoo yun. Totoo naman yung pinakita ni Atty. Topacio na nandoon si Bangag tsaka si Bangog. Yan ang katotohanan.
Sila ang sindikato. So ngayon, nasa marsyalo na ang inyong sitwasyon. Kung hindi kayo mag-aaklas at mag-speak up day at magsabi sa inyong mga inay, mga sentimiento, then tanggapin nyo ang martial law life. Enjoy it! Yung mga dilawan na nagsisigaw dati, o di ba bumabalik, mas malala pa nga, di enjoy nyo. Pero kung kayo ay may pagmamahal pa sa inyong mga anak, sa inyong bayan, sa inyong pangarap sa buhay, kailangan yung kumilos. Sa dami-dami ng pera ng bansa, billions ng Pasig River, Tondo, mga slum cities, patayuan niya na bahay, wala ng slum, sabi ni Behemoth. Exactly mga palangga, exactly Behemoth. Only kung Marcoleta defense